Mga kumusta og mayong hapon kaninyong tanan? Welcome sa RN Balita. Kami yung mga tigbalita sa kangina na Jimnel Pude ug Mariz Posadas. Batod sa mga nagunang balita karong adlaw nga Miyerkules, Mayo 21, tuig 2025. Mayong hapon kanimo dia partner Mariz. Yes, partner Jimnil, maayong hapon ug maayong hapon usab sa atong mga pinalanggang tigpaminaw ingon man mga Facebook Live viewers. Nanukada among pagsibya dinhi sa Davao City. Madung usab mi sa among nagkalain-laing radio partners dinha sa Surigao, Agusan, Cotabato, Davao Region, ingon man dinha sa Siargao sa Bukidnon. Nang hinaot mi sa kanunay nga namo sa luwas ug maayong kahimtang samtang nagtan-aw nagpaminaw ni ining atong programa. Dili nami maglangan sa paghatod sa mga balita o impormasyon karong adlaw Miyerkules. Atong oras al 5:11 na sa hapon, aniyan ang mga uluhan sa atong balitang lokal. Mag-uyab patay human anod sa baha sa Coronadal City. Lalaking nakasinati matud pa og depresyon, malampusong na rescue human isaka sa poste sa kuryente sa Matina Aplaya, Davao City. Sa Davao City, subsidiya sa senior citizen laumang moabot sa 3,000 pesos. 44 anyos nga lalaki nga nakuhaan og kapin 100,000 pesos nga illegal nga droga, arestado sa Surigao City. Duha ka kaso sa MPOX natala sa Bangsamoro Region. Lalaki nga igo ra nagtugway og kanding sa Barangay Baganihan, Marilog, Davao City, patay human gipusil sa wa pa mailhing suspect. Alas 5:12 sa hapon alang sa tuang national headlines. Napulo ka driver sa bus gitanggalan og lisensya gumikan sa paggamit og illegal drugs. Samtang pipila ka police commander sa Metro Manila gipailalom sa investigasyon sumala sa NCRPO. Samtang 30,000 pa ka mga magtutudlo ang kulang sa nasud. 10,000 pesos gitanyag sa lokal nga paggamhanan sa Lapu-Lapu City, Cebu alang sa mga lalaking magpatuli nga nag-edad og 20 anyos pataas. Alas 5:13 alang sa tuang international headlines. United Kingdom gipahamtangan og sanctions ang Israel tungod sa padayon nga pag-atake sa Gaza. Tulo patay human gisulod og tubig baha ang usa ka coal mine sa northwestern China. Og sa tong sports sa headlines sa Manny Pacquiao og Roach giisugdan na gilayon ang boxing training. Ug sa atong entertainment update, dali diliyon lakip sa cast sa season 2 ug 3 sa Avatar: The Last Airbender. Pagatangin ninyo niya taod-taod ang pangutana alang sa atong RN pakulo nga hatod kanato sa kanunay sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong oras sa 5:14 na sa hapon, aniyan ang mga detalye sa atong balitang lokal. Patay nang nakaplagaan ang lawas sa mag-uyab kinsa matod pa. Naligo sa busay ug naanod sa baha pasado alas 2 sa hapon niadtong Lunes sa Coronadal City. Nailan ang mga biktima nga sila Christian Pederizo o Jessa May Huesca, puros nagpuyo sa Barangay Paraiso, Coronadal City. Subay sa report sa CDRRMO Coronadal, naligo ang mga biktima sa Millennium Falls sa Barangay Kakub sa dihang kalit nga ni bundak ang kusog nga ulan o nihaguros ang hangin.
Kalit matud pa nga nibaha og wala na makalingkawas ang mga biktima og gianod sa kusog nga bulog sa tubig baha. Abtik nga nilusad og search and rescue operation ang CDRRMO uban ang kapulisan ug mga opisyales sa barangay Kakub. Pasado alas 5 sa hapon niadtong Lunes nakit ang patay ang mga biktima sa ubos nga bahin sa Millennium Falls. Nakurat ang mga residente kaghapon sa Dumalag, Matina Playa, Davao City dihang misaka ang usa ka lalaki sa poste sa kuryente sa lugar. Maayo na lang nga daling nakaresponde ang mga personel sa Central 911 sa syudad ug na-rescue ang mga lalaki nga giilang si alias J, 22 anyos. Nakahiagom kini og mga samad sa iyang tiil ug ban pang parte sa lawas resulta sa iyang pagkakuryente. Sumala sa inahan sa biktima, nakasinati og depresyon ang iyang anak. Humanipanaw ang suod ni ini nga higala. Ug alang sa mga nakasinati og grabing depresyon, mamahimong modangob sa mental health services sa inyong lugar. O di ba kaha makikistorya sa iyong suod nga higala o membro sa pamilya aron magiyahan sa angay nga buhaton ug di mo sampot sa dili maayong sitwasyon. Alang sa 24/7 Mental Health Crisis Hotline sa National Center for Mental Health, mamahimong mo contact sa numerong 0917-899-8727. Ako sabon 0917-899-8727. At oras alas 5:17 na sa hapon, lain pang balitang lokal. Giaprubahan na sa konseho sa Davao City atol sa ikatulo og katapusang pagbasa kagahapong adlaw ang pag-amyenda sa City Ordinance number 0954-22 diin magdoble sa tinuig nga subsidiya alang sa kwalipikadong senior citizens gikan 1,500 pesos ngadto na sa 3,000 pesos. Ang pag-amenda giduso sa Committee on Education, Science and Technology, Arts and Culture. Diin tinguha nga maminusan ang kapitos sa pinansyal sa mga senior citizens, labi na sa medical o galastuhon nga dunay kalambigitan sa panglawas. Naggikan ang sugyot nga usbaw sa subsidiya gikan sa City Social Welfare and Development Office isip tabang ngadto sa mga senior citizens tungod sa pagtaas sa galastuhan labi na sa mga maintenance nga tambal ug uban pa. Subay sa datos sa CSWDO nga sukad 2024, adunay 168,799 ka rehistradong senior citizens sa Davao City. Alas 5:18, padayon ta sa atong balitang lokal. Subay sa gikasang anti-illegal drug operation sa mga sakop sa PDEA o Surigao City Component Police Station, hingpit nang nasikop ang usa ka suspect nga gikonsiderang high-value individual sa Barangay Taft, Surigao City sa Surigao del Norte. Giila ang dinakpan nga si alias Junjun, 44 anyos. Nakuha sa posisyon ni ini ang 15 gramos sa gituuhang shabu nga ng kantidad sa 102,000 pesos. Minghoy na ang suspect nga gibalhog na sa prisuhan o pasakarog kaso paglapa sa Republic Act 9165. Subling giawhag sa kapulisan ang katawhan nga likayan ng malambigit sa droga o sa uban pang illegal nga binuhatan. Inay mahimo ng responsabling individual sa komunidad. Alas 5:19 sa hapon, nadugang pa sa atong balitang lokal. Gikumpirma sa Ministry of Health sa BARM nga nakatala og duha ka kaso sa monkeypox kun mpox ang Bangsamoro Region. Mato ni BARM Health Minister Dr. Kadil Jojo Sinulinding Jr., ang duha ka kaso gikan sa Dato Udin Sinsuat ug Sultan Kudarat sa probinsya sa Maguindanao del Sur kun Maguindanao del Norte. Samtang adunay unom pa ka gidudahang mga kaso nga padayon karong gimonitor sa BARM. Ang mpox nga kanhi na ilan isip monkeypox, usa ka viral nga sakit diin mahimong mutakod sa mga tawo ug uban pang hayop. Nasayran nga hinungdan sa monkeypox virus
susama sa smallpox virus bisan pa man nga dili kaayo grabe ang sintomas sa mpox. Pakyas na ang matabang pa ang kinabuhi sa 44 anyos nga lalaki nga taga Purok 7, sitio Pinagudlutan sa Barangay Baganihan, Marilog District, Davao City. Human kini gipusil sa wa pa mailing suspitsado kagahapon. Ang biktima nga nailhang si Ronald Socon, igo lang nagtugway og mga kanding sa lugar, dihang kalit na lang kining gipusil. Nakadagan pa ang biktima paingon sa ilang panimalay, apan gisigundahan pa kini og pusil sa mamumuno hinungdan sa iyang kamatayon. Blanco pa sa karon ng kapulisan sa motibo sa pagpatay sa biktima. Busa nagpadayon pa ang ilang pagpangalap og impormasyon sa insidente. Mao ka na ang mga detalye sa among balitang lokal. Mabalik mi dayon alang sa paghatod sa atong balitang national, sports ug uban pa. Ato oras sa 5:28 na sa hapon, napadayon ta din sa atong mga balita. Alang sa atong balitang national, hingpit nang gitanggal sa Land Transportation Office kun LTO ang mga lisensya sa napulo ka driver sa bus ug 8 ka konduktor gikan sa nag-unang kumpanya sa bus umikan kay nagpositibo sa paggamit og illegal drugs. Matod sa LTO, gipatuman lang ang naisukib sa Republic Act 10586 kun Anti-Drunk and Drug Driving Act ug ang RA 4136 ang Land Transportation and Traffic Code diin gibawal sa tao ang pagmaneho og sakyanan kung nagagamit og illegal nga droga. Dugang pa ang napulo ka bus drivers ug 6 ka konduktor gikan sa Victory Liner ang nagpositibo sa illegal nga droga, samtang ang 2 ka konduktor gikan sa Solid North Transport. Nasayran sab nga hingpit nga na-disqualified ug dili na maka-apply ug makakuha og driver's license ang mga nahisgutan. Kahinumduman nga gipakusgan sa LTO ang security measures human ang pagdaghan sa mga natalang aksidente sa kalsada. Pagwahay lang gibutyag sa National Capital Region Police Office o NCRPO nga ubay-ubay ka mga police commanders sa nagkadaiyang distrito sa Metro Manila ang gipailalom karon sa investigasyon. Tungod pakyas matud pang ma-supervise ang ilang mga patrollers, ingon man ang mga police assistance desk. Mao kini ang nasuta human sa inspeksyon nga gipahigayon ni atong weekend aron ma-assess ang operational readiness sa mga presinto, ingon man ang deployment directives sa mga lugar nga sagad sab ginaadtuan sa mga langyaw. Gibutyag ni Regional Director Major General Anthony Abirin atol sa inspeksyon, dunay mga abandoned posts, walay presensya sa mga pulis sa mga assistance desk ug sa mga high traffic areas. Nasuta sab nga dunay mga pulis nga gagamit sa ilang mga cellphone bisan on duty. Di na uban nagadula lang og mobile games. Gipasalig ni Abirin nga manubag gayud ang mga in charge nga police commanders. Ingon man ang ilang mga personahe nga nahimong irresponsable sa ilang pagpanerbisyo. Alas 5:31 sa hapon, dugang pa sa atong balitang nasyonal. Nagpabiling naa sa 30,000 gihapon ang ihap sa kakulangan sa mga magtutudlo sa nasud. Kini bisan pa man nga giaprobahan sa Department of Budget and Management kon DBM ang 16,000 ka mga bag-ong teaching positions. Matod sa Department of Education kon DepEd, Human Resources and Organizational Development nga ang 16,000 ka bagong posisyon kabahin sa 20,000 ka teaching posts nga giplano karong tuiga. Kung pagabasehan ang teacher-student ratio, nasa 30,000 pa ka magtutudlo ang kulang. Nagpadayon gihapon ang gihimong assessment sa DepEd sa mga kulang nga magtutudlo og ilang pangayoon sa DBM.
Inasahing balita, partner. Uy, Natuli na, nakadawat pa og kwarta ang usa ka 27 anyos nga lalaki sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Sa Facebook post ni Mayor Jonard Chan, gibutyag niini nga nakadawat og 10,000 pesos ang maong lalaki nga apil sa ni-avail sa libreng tuli kagahapon sa Hopes Dome sa maong syudad. Ang maong ganti subay matud pa sa pakulo sa ilang lokal nga panggamhanan, diin makadawat og 10,000 pesos ang mga magpatuli nga nag-edad og 20 anyos pataas. Aron matud pa mas daghan pa ang maengganyo nga magpatuli. Samtang alang sa mga senior citizen nga magpatuli, makadawat sila og 20,000 pesos. wala sila nag-ingon partner kung mga 30 anyos magpatuli usab. Usab no kana wa pa jud natuli, partner, Wa pero pa katong jud. natuli na adi na sa pwede. Wala tay reward. Wala na. Nanay mo volunteer unta daw partner. Adto lang mo dito sa Lapu-Lapu City kay maka 10,000 yun mo. At oras alas 5:33 sa hapon, daghang kay salamat partner Marisa. Mao kana ato ang mga balitang nasyonal. Samtang dinita sa itong mga balita sa Langyong Kabaybayunan, gibutyag sa United Kingdom ang ilang targeted sanctions batok sa mga Israeli settlers group o ang pagsuspende sa trade deal negotiation sa Israel. Ang maong lakang gipatuman human ang pagbabag o wala pagtugot sa Israel nga makasulod sa Gaza ang mga humanitarian aids. Ning almasab ang Israeli government sa maong desisyon sa UK. Batod sa Israel, daw gipasakitan lang sa UK ang ilang kaugalingon o ang ilang kaugalingong ekonomiya gumikan sa anti-Israel obsession o ang domestic political consideration. Kainumduman nga gikabalakan sa United Kingdom ang wala pagpasulod kanila sa Israel gumikan sa pagdaghan sa mga namatay hatod sa kawadon sa pagkaon ug tambal. Patay ang tulo ka individual dihang gisulod og tubig baha ang ilang gitrabahoang coal mine sa Gansu province sa northwestern China. Mukabat sa 133 katrabahante ang ana sa coal mine atol sa pagbaha nga niabot pa sa 610 meters o 2,000 feet ang gilawmon. Wala pa gikumpirma sa ilang otoridad sa kung paunsa namatay ang tulo. Kagahapon lang usab na recover ang ilang mga patayng lawas. Ginapaning kamutan na matud pa sa mga tagdumala og sa hingtungdang ahensya sa China nga ma-improve ang nagkadayang pulisiya o regulasyon sa mga coal mine aron malikayan na ang sagad ng gakahitabong trahedya. Niadtong 2023, 35 katawo ang patay sa managlahing insidente sa coal mine sa nasampit nga nasod. Mao kana ato ang mga balitang internasyonal. Ato oras alas 5:35 na sa hapon. Samtang atong alang sa atong mga balitang sports. Kung walay gisayang nga oras ang pambansang kamao nga si Manny Pacquiao partner Mariza. Aron pangandaman ang laban niya batok kang WBC welterweight champion Mario Barrios. Samtang naakini sa wildcard gym sa California padayon ang iyang gihimong pag-ensayo. Kasamang subling nagkita sila Pacquiao ug ang veteranong boxing coach nga si Freddie Roach. Ulay nagkauban ang duwa niya ato pang laban niya kang Yudernes sa Ugas sa Cuba alang sa WBA 147 pounds nga bakos.
Lakip si Roach o ang trainer ni ining si Buboy Fernandez nga mubansay kang Pacquiao sa pagbalik niya sa boxing ring. Kay numduman nga niadtong Domingo ning adto sa Estados Unidos si Pacquiao aron magbansay sa iyang laban karong bulan sa Hulyo. Uy. Happy partner na pa dyan ni ikabuga si pambansang kamao. So wala pa yun sa iyang bokabularyo ang pagretiro, partner. Parang mura magpuslan mang watami daog sa pagkasenador. Diri tabi. Sumbagay ta na lang ni. Ato na lang ni. Mura diri niya ipahungaw siguro niya ang Murag feeling na ko bakit diya niya pabuhagay ta ng mga kadismaya. Patay. Impas yun ni si Barrios siguro, partner Maris. Good luck. Alas 5:37 mo kana to ang sports update karong adlawng Miyerkules. O sa atong entertainment news. Lakip ang Pinay actress nga si Dolly De Leon sa cast sa second o third season sa live-action series nga Avatar: The Last Airbender. Gawas kang Dolly, apil usab sa cast ang Filipino-American actor nga si Junjun Briones. Ang casting nila De Leon o Briones gi-anunsyo pinaagi sa Instagram page sa naisgutang series nga ipalabas sa Netflix. Humanamatod pa ang filming sa second season sa Avatar samtang gisugdan na sab ang production alang sa season 3. Ang Avatar action series nga unang gipalabas sa Netflix ni atong February 2024. Adaptation sa Nickelodeon animated series nga niabot sa 3 ka seasons ni atong 2005 ug 2008. Partner Maris, dili kay kuswito niya pero mo nitong mga tao nga color blue. Actually, mapunta na ako i-adlib partner ba nga. Actually, sige na ako ni siya kalabyan sa Netflix. Kaya nagatan mo kong Netflix. Pero wala dyan ko naksukad. Nakatanaw sa season 1, ani. Wala tayo ideya ba dito? Pero makabilib ni partner kay, of course, sa mga Filipino talent, appeal na, of course, si pang-international lagi ni ang peg ni Ma'am Dolly De Leon, partner. No, ma-amaze ka una, partner Maris, kay mga banggiita na dyan yung mga tang-ano na diaba. So, ma-recognize ang bisan isa ka Pilipino, ma-recognize ang usa. Magsunod-sunod na siya, partner Maris. So, imagine nga na ay nakasulod isa, puhon, mo na siyang bida. Kunya, dagan na mga rules ang magampanan sa mga Pilipino. Yes. So, ilan na po ang acting skills sa mga Pinoy, partner Maris. Yes, even ang anak ni Piolo Pascual, partner si Inigo, going international na po siya. So, hopefully no, kani mga uban na mga Filipino talents, maghinay-hinay na po nilang usbong ilang career outside of the country. Malay mo, managhan pa sila. Murag diha na dyan siguro ko padulong, partner. Kung mawa na kadiri mo na yung next target. Oo, mas bisag pakulata lang sa agod. Nga sugod siguro kay nana. $2 na dahil ng earnings. Bitawek. At oras sa 5:40 sa hapon, partner, daghang king salamat sa tuwang entertainment and news karong hapuna. Samtang di nata maglangan ato sa balikan ng atong mga headlines. Mag-uyab patay humanaanod sa baha sa Coronadal City. Lalaki na kasinati matod pa og depresyon, malampusong na rescue humanisaka sa poste sa kuryente sa Matina Playa, Davao City. Samtang sa Davao City, subsidiya sa senior citizens laumang moabot na sa 3,000 pesos. 44 anyos nga lalaki nga nakuhaan og kapin 100,000 pesos nga illegal nga droga. Arestado sa Surigao City. Duha ka kaso sa Mpox natala na sa Bangsamoro Region. Lalaki nga igo ra nagtugway og kanding sa barangay Baganihan, Marilog, Davao City, patay. Human gipusil sa wa pa mailhing suspect. Napulo ka driver sa bus gitanggalan og lisensya gumikan sa paggamit og illegal nga droga. Pipila ka police commander sa Metro Manila gipailalom sa investigasyon sumala sa NCRPO. Samtang 30,000 pa ka mga magtutudlo ang kulang sa nasod matod sa DepEd.
10,000 pesos gitanyag sa lokal nga paggamhanan sa Lapu-Lapu City, Cebu alang sa mga lalaking magpatuli nga nag-edad og 20 anyos pataas. United Kingdom gipahamtangan og sanctions ang Israel tungod sa padayon nga pag-atake niini sa Gaza. Tulo patay human gisulod og tubig baha ang usa ka coal mine sa northwestern China. Og pambansang kamao Manny Pacquiao og Freddie Roach gisugda na gilayon ang boxing training. Dali De Leon lakip sa cast sa season 2 ug 3 sa Avatar: The Last Airbender. Ug sa pangutana, partner, di na ta maglangan sa atong RN pakulong hatod kanato sa kanunay sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Sa atong national news kaganiha, pila ang katidad nga madawat sa mga lalaking magpatuli sa Lapu-Lapu City, Cebu nga nag-edad og 20 anyos pataas. Ako sabon, pila ang kantidad sa madawat sa mga lalaking magpatuli sa Lapu-Lapu City, Cebu nga mag-edad og 20 anyos pataas. Kung nakabalo mo sa answer, i-text sa atong text line 0908-427-9463. Again, 0908-427-9463. Pwede rin sa ninyo i-chat sa 1 Facebook account, Gray Pusadas. Ang inyong tubag, kalakip ang inyong full name, lugar, of course, ayaw mo kalimot sa pagbutang sa inyong GCash account name and number. Stay tuned kay mubalik midayon ni partner Jimnil alang sa atong RN Discussion. Atong oras sa 5:48 na sa hapon, balik na din sa itong programang RN Balita. O sa katapusang hugna ang RN Discussion, partner Mariz, maing hapon. Yes, partner Jimnil, maayong hapon. Of course, sa atong mga nagpadayong tigpaminaingon man, mga Facebook Live viewers. Pangutanan nato karon sa atong diskusyon. Kung kamo ang pangutanon, kinsa ba ang inyong buot nga musunod nga Senate President? Kaysa kasamtangan si Senator Chis Escudero, partner. So kinsa kano ang musunod abang-abang taani. Pero anyway, partner nani mga nagtubag ani nga pangutanan no sa atong gi-post kaganiha sa atong radyo natin page ana si Ma'am Rosana Pangilinan of Davao City. Siya kung kinsa ang pinakaataas nga boto mao dapat ang mamahimong as Senate President o SP. Samtang according kay Ma'am Ruela, ana siya si Cayetano daw dapat partner kay pioneering na daw sa Senado. Oh, kinsa na Cayetano yung pasabot, partner? O lagi po no, kinsa po nga Cayetano, nalibog po taani. Pero anyway po, ang mga Cayetano, dugay-dugay na po dyan na sila sa natad sa pamulitika. No? So ana po din si Ma'am ST Garcia. Ana siya partner ka ng dato pa ni Romualdez para di ka palag kay kung pobre pa niya. Daog-daogon lang gihapon na sa Senate ug sa media nga mga bayaran. Uy, murag dala po ni nagdala aligot-got ning comment ni Ma'am ST Garcia, partner. Murag na siya kalagot sa media siguro, partner. Sige lang, ano, okay ra na. Part of the job, murag ana, partner. Yes. So, dinipod sa ko, partner, na po si Mama Erica May Namina. No, ana siya nga kung kinsa man ang dapat mahimong Senate President kinalan katong naay saktong baruganan. Uy, saktong baruganan daw, partner Mariza. Samtang kang Mama Tessie Torres sa iyang bahin pod nga si Bongo na lang kay siya gipili sa mga tao. Okay, actually siya ang nakakuha og kani highest vote, number 1 si Senator Bongo. Samtang according kay Sir Ryan Elliott, partner, siya sa ako lang ha, it's either si ano po diya, partner, si Bongo or si Marcoleta kay naay baruganan, naay malasakit, bright, dili one-sided, fair and share. Kato lang, ma'am and sir, daghang salamat. Samtang comment po sa kong mama, partner, paadyo siya nagpalupig po si Marcoleta po dahil ang gusto, partner, nga mahimong Senate President sa umaabot. Daghan po sila, no? Si Sir Fernando ko. Opo, Fernando ko po siya, KHO, partner. Hapit-hapit lang.
Oo, Fernando Kho. Okay. Ana pa siya nga kinahanglan katong taas na kaayo og kasinatian ang makalingkod dinha. Aron nga hapsay pod ang pagpadagan sa Senado. Pero ako sir, mas maayo unta og si Senator Christopher Lawrence Brongo. Mao pod ang iya partner Maris, no? Kay mo siguro yung daghan number ang- 1. Pero ako, dili kay sa niuyon ko sa opinion sa kumama. Okay na po ko partner either si Sir Bong or si Senator Mark Coleta. Gusto po na ako sila matry. So ubay-ubay ni mga nagpadangat og mensahe din si Ma'am Ameline, ana sa si Tito Soto na lang ibalik. Actually, siya ang murag ka ng usap-usapan partner pero dili pa pod sure no. Pero kung ako lang pabutan, dapat lahi na pod. Kay total na Medyo sabay na magud ang iyang kung sa man iyang kapasidad. So mas maayo nga ihatag na pod sa lain ang higayon. sakto ka partner. Murag kabunda ko na sigurong ulan dia sa imo ba kay mapalid-palid naman imong signal partner. Lagi siguro actually nagdulom-dulom na gyud diri partner so pasensya no kay mao po na wala pa punta nakabalik dira sa station kay kanay laging pagdaot sa panahon Visayas o Mindanao tinuod ka. Sa bikas sa itong Facebook page partner Maris, no, ana pa si Nilda Hamero na dapat mag-exam na lang kung kinsa tong pinakataas og score dunay katakos nga mulingkod dia sa Senado. Uy, murag nindot pa niya partner Maris, no? Yung kanang word na katakos. So, bitaw. kung pareha sila gagmay og score pero mas taas tong isa mo, siguro makalingkod. Mao po no, pero at least po bisag kinsa man unta partner no ang mahimong SP Senate President unta lang pudjud nga matarong pudjud niya kana iyang pagpanirbisyo partner kana wala bitaw walay political colors nga magibabaw maging balanse fair siya sa iyang pagpangalagan. Mao man na importante. Murag ang pasabot ni partner Maris kay ang commitment na angad tus katawhan. O regardless kung sa pa ba na yung mga color din na o unta partner kay murag kota na ta sa mga conflict no unta matapos na pod partner kay for sure kaning kadaghanan sa tuan na napulaan na pod kaning mga pamulitika sa nasod. So proxy murag atong nahitabo atong miagi nga murag proxy election partner Maris. So doon na pa yung mga mensahe diya sa mga partner. Naadiri partner ang nag-text pod wala po nakabutang iyang pangalan same pod ani ni apil sa atong pakulo nga igo lang ni answer wala pod siya pangalan ali jud ni makadaog. So ano partner ana si texter 7155 ana siya ako amam si Marcoleta pod ang akong gusto mahimong Senate President. So agree po sa iya partner. Basta either si abot ang pud kahaha kung sa pud ba kay gawaan ni De La Rosa partner kung siya ugali so far wala pa may ni comment no nga si De La Rosa ilang gusto. Murag alanganin pa pod sila partner Marisa. So ang mostly ang ginaingon nila is katong doon na taas nga kasinatian diha sa Senado mo nang murag first gunshot nila karon ginatarget. Taas na track record sa natad sa pagpanirbisyo kay for sure pag iunanan ang partner makaingon ta ko sa ano pa medyo hawd na gyud. Dali na lang saya ang pagdeal ani mga nagkadaiyang issue bitaw dili na siya malisdan. Tama. At oras alas 5:55 na sa hapon na doon na pa yung mga mensahe sa mga partner. Ako sang i-scan niya kaya mag-scroll down sa ako. Diri partner na apa isa ni habol si Ma'am Sylvia Domingo o Mongkayo Davao de Oro ana si Ma'am Sylvia ako amam Bongo ko ma'am si Bongo na lang kay tuod kaayo ni Tatay Digong. Maupod yung basyan no kay BFF ni Tatay Digong sukad pa sa una pero sige lang salamat kaayo Ma'am Sylvia Domingo sa imong opinion parang kung sa nag-election pa ta karon partner daog nagini si Sir Bong sa mahimong SP unta. Inood ka partner Maris no kay overwhelming kayo to yang kadaugan murag grabe ka landslide pod siya in taon layo kay biya 26 plus million tama ba ko 26 plus oo
Oh, grabe ka dako jud kaya nag-gain na vote. So it goes to show, partner, nga nakita po sa katawhan ay iyahang pagpanerbisyo ilabi na kani mga ginatukod niya nga malasakit centers sa nagkalaing-laing dapit sa Pilipinas. Ilabi na itong mga sa mga hilit nga lugar. So anyway, partner, hinahin na siguro tagpasalamat, partner, kay dali na po 5:56 na. So daghan kayong salamat sa mga nag-participate karon sa atong diskusyon. Daghang salamat sa itong mga partner radio stations nga atong kauban kanunay sa paghatod sa mga balita ug impormasyon na matag Lunes hangtod Biyernes. Og thank you po sa atong mga listeners and Facebook Live viewers. Ilabi na nila Sir Noel Montilla Abaw, kay Sir Paul Mondragon Taruk. Thank you po kay Ma'am ST Garcia, kay Ma'am Rowella, kay Ma'am Sherlyn Florin, kay Ma'am Rosana Pangilinan, kay Sir Juno Matakdol, ingon man kay Ma'am Sylvia Domingo. I-greet din ako, partner, among buotan diri nga silingan og generous kaayo. Maka-avail jud mi sa iyang mangga, partner, pag mamunga na yung mangga. Happy birthday. Yes, kay Ma'am Janice Espartero. Happy birthday gikan, of course, sa iyahang suod pod nga higala nga si Ma'am Christy Hikalid. Thank you sa iyo tanan. Og ato po pasalamatan sila Ma'am Dana Divina Gracia, na-mention na ba na ako ni ganiya? Si Ma'am Nessie Jean Morales, Ma'am Ellen Guerrero, Sir Ryan Elliot, Ma'am Prechele Ople, Sir Eliseo Navalio. Ato po i-greet og pasalamatan sila Ma'am Eileen Joy Tanukan, kay Ma'am Corazon, o kay Sir Jose Serenado dina sa Santo Tomas, Davao de Oro, kay Sir Judy Camral, of course, Judy Camral Jr., o kay Ma'am Blessel Joy Homero Bentuya. Thank you sa kanunay. Kay Ma'am Josie Delfino, ingon man kay Ma'am Grace, o kay Sir Roy Foro, kay ingon man kay Ma'am Regina Rapista. Og ato na i-congratulate ang atong mga first time winners sa atong RN Pakulo. Kabalo na gyud yung mga suki bang ay dili gyud ako ang nadaog karon. Kay first time man. Ato pong taga chance ning uban no nga maka-avail po sa atong Pakulo Panagsa. So congratulations sa atong texter gikan sa Compostela, Davao de Oro. Congratulations, Ma'am Jean Roy Tizara. O ang atong texter gikan sa Maramag, Bukidnon. Congratulations, Sir Loloy Anita. Parehong tama ilang tubag. 10,000 pesos ang madawat atong mga lalaki magpatuli nga nag-edad og 20 years old pataas dito sa Lapu-Lapu City sa Cebu. May muot mo ko aning balita. So katong maulo mga patuli, partner, mapugos na lang siguro patuli. Asa ka na, 10,000 pesos na good na. Basin po og naabdan sila 27 anyos, partner ba, og hinulat kung kinsa ang mo-volunteer nga muhatag og 10,000. Mao siguro to. Mao na yun ilang panahon. So again, kayong salamat sa inyong tanan. Amping mo kanunay and God bless you all. Alang sa serbisyong tinud-anay. Og serbisyong kinasing-kasing. Ako si Maris Posadas. Ako si Jimnel Pude. Daghang salamat sa iyong pagtutok ug pagpaminaw. Maayong gabi sa atong tanan og dalaygon ang Dios.